Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chin Rodriguez, mamasiguro siya ng Affiti Loroso at Arider. So ngayong hapon na to, tignan natin ano kayong sabihin ng ating mga gabay. So this is a monthly. Now, a monthly gabay for the month of August 2026 for the sign off. For the sign of Sagittarius. So, Sagi, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lang ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and click the bell for more videos update. Maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, so ipagpalain kayo ng Diyos at may kapal-siksik liglig na guumapaw na biyayang manang-balik sa inyo. Let's see guys, what is the messages, advices ng ating angel spirit para sa ating mga kapatid na Sagittarius. So let's see and watch this. Hagilapin natin at tuklasin natin maaaring masagap natin sa energy nyo. Let's see guys. So there's a Four of Swords, something rest. No, kailangan mo na sa patapahingatin. Nag-overpatig ka, kuya, sir, madam. No, there's a Four of Wands. So there's a something, the Four of Swords, sorry. There's a Four of Swords, something rest. So kailangan mo na pahinga. Now there's a Justice card. There's something justice will be served. No, makakuha mo yung justice, balance. No, sa situations mo, there's a Shrine card with a confident. Lakasan mo lang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung alilangan na takot mo, pangamba mo, na manatiling balanse sa kung ano man yung bagay na ginagawa nyo. No, kailangan balansihin, no, timbangin, no, yung ginagawa nyo sa buhay nyo. No, maaring hindi na balanse, no, yung time, no, yung kumbaga pagpapahalaga sa buhay at sa sitwasyon nyo at sa sarili nyo, no, baka madalas kayo nalilipasan ng pagkain, gutom, no, at sinasabi dito na kailangan pangalagaan nyo ang yung sarili, no, kailangan nyo rin ng sapat na pahinga at balanse, no. What is additional messages? Time management, na ganun. Oh, there's an Knight of Swords, there's an anxiety, sleepless nights. So, totoo ba? Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night, hindi ka makatulog, balisa ka, no? Kumbaga, nagkakaroon ka dito ng takot at pangamba. And there's a Page of Cups, no? Listen to your intuition, listen to your gut feeling. Makinig ka sa nararamdaman mo. No? May mga kaba, kutob, or may mga ipinapaalala sa ng ating divine na you need to pay attention pagdating sa kalusugan mo. And there's a Three of Swords. Ay, may naiinggit sa'yo. No, mayroong naiinggit sa'yo. There's something heartache. No, nakakaranas ka ng parang paninikip ng dibdib, or maaaring nakakaranas ka ng disappointment, failure sa situations mo na kailangan mo mag-pay attention. Let's see. What is the Four of Swords? Represent, guys, with a sound of confusion. Oh, may nagpapagulo sa situations mo. Kaya parang ang bigat-bigat ng katawan lupa mo. Oo, kaya ka nakakaranas ng parang overfatigue, ganun. Kasi parang may sumasalbahi behind your back. Totoo ba? Let's see what is a Justice card. The Justice represents with the Knight of Pentacles, secure. So, kailangan mo maging balance at secure sa sarili mo, no? And even your finances, no, love life at careers, kailangan maging secure. And there's another one, konting tiyaga, magpatuloy lang kayo sa ginagawa nyo, continue what you're doing, lakasan ng loob at maging matapang, no, sa mga kinakaharap nyo. There's a Page of Pentacles, no, invest wisely. So, kung ano man yung bagay na papasukin nyo, mag-ingat kayo, dahil maaaring magdala sa inyo ito ng anxiety, sleepless nights, worries, no? Kumbaga, kailangan mag-ingat kayo sa mga bagay na papasukin nyo. No, like for example, like investment, 'di ba? Mag-ingat ka sa mga i-investan mo. No, kailangan multitasking ka diyan or maaring kailangan hands-on ka diyan. And there's a Devil card. May gumasalbahay talaga sa you guys. Now, there's a Devil represents something a demonic, toxic. Black magic involved. Now, there's something fishy. Meron talagang malansang isda. So, ibig sabihin dito, para nasa-sense mo dito na parang ang lansa-lansa mo. No? Parang ang baho. Mayroon dito ako nasisense parang nangangalingasaw or nangangamoy. No, may something private part mo. No, mag-ingat ka dito, guys. No? Mayroon ako na sense lang.
What is the Three of Swords? Reference with the King of Swords. There's a stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. May inggitera talaga sa paligid mo, guys, na may mga insecure sa'yo. Kailangan mo maging wise at practical. So, kumbaga, kung may mga taong naiinggit behind your back, kailangan mo na putulin yung connection sa kanila. There's a Eight of Cups. No? Kumbaga, ayaw nito makarecover ka, ayaw nito makalis ka sa situations. There ka something moving forward. No, there's ka something confusion. Ginugulo niya yung sitwasyon mo para hindi ka makaalis doon. No, sa kinatatayuan mo, sa position mo. Ganun siya, ti. Grabe tong demonic yung ginagawa sa'yo, ha. Ngayong August na to, parang pinapaalam sa'yo na ngayong August malalaman mo na. But definitely, there is an Empress card for a rebirth. No, ibabalik ulit yung sigla ng buong pagkatao mo. No? Once na masolusyonan mo to, maaring gaganda na ang takbo ng eksena mo. Dadaloy na muli. No? What is the Strength card? Because the Knight of Wands represent with the Hangman something stuck. Alam mo yung nagtsatsaga ka. Napatuloy ka sa ginagawa mo pero hindi ka makalis sa situation. No, there's a stuck. No, kaya ka nakakaranas ng delays and cancellations sa mga transactions mo. No? Kaya nauudlot, nauunsyame yung mga plano mo. Kasi may sumasalbahe sa inyo talaga. What is the Knight of Swords? The Page of Pentacles. Represent dito, no, ng Six of Wands. So there's a victory. Mapagtatagumpayan mo to. No? Kailangan mo lang mas maging wise sa mga bagay na papasukin mo, lalo na investment. What is the Page of Cups? The Devil card. Represent the Six of Pentacles. Hindi mo ito pinahiginam or hindi mo pinautang. Gusto nito magastosan ka, no? The Six of Pentacles in reverse. No? Parang meron dito about sa pagbabayaran, no? Or meron dito binayaran, no? Para gawan ka ng hindi maganda. What is the King of Swords and the Three of Swords? Represent the Ace of Wands, something a plan. So may mga plano dito. No? Mga plano mo, nahiinggit yung tao na to, nakakakuha ng information sa'yo, kailangan mo maging wise. No? Huwag ka nag-share ng thoughts, informations, no? No, sa tao na to. No? Meron kang taong malapit sa'yo na kailangan mong kumbaga gamay-gamay ang pakiramdaman. Kasi I feel something negative towards him or her. No? Let's see for the outcome. There's the King of Cups. Your person is very devoted. No, yung person mo, they're very devoted. I mean, nasa-sense din ako dito kang ancestor guides, ha. Meron kang mahal sa buhay na yumao na maaring ginagabayan ka, tatay mo or lolo mo to. No? Or brother mo. And there's a Seven of Wands. No, protection mo yung sarili mo. Seven of Wands, something protection. Protection mo yung sarili mo dito. No? Alagaan mo yung sarili mo dito. Makakabawi ka talaga. May pagbawi with the Empress card. Renewal. With the Knight of Swords, there's a success driven. So, kumbaga, sinasabi dito, no, kaya nagkakaroon ng delays and cancellation para hindi ka magtagumpay sa mga plano mo. There's a Seven of Wands, something burden na nagbibigay pabigat at more on obligation responsibility sa'yo. So, kumbaga, alam mo yung parang hindi ka makaahon-ahon sa mga obligation responsibilidad mo. Dahil patong-patong yung mga nararanasan mo na paulit-ulit yung scenario. Additional messages, no? And of course, there is something with the world. No, nasa paligid mo to. No, or maaaring kung nasa ibang bansa ka, nasa ibang bansa itong gumagawa sa inyo. And there's a Three of Cups, third party. Ibig sabihin malapit sa'yo kung hindi mo to kaibigan ka, mag-anak mo to. Or kaibigan, or kumaga kapitbahay. No? Let's see. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin natin pagdating sa finances and career, love life at kalusugan mo. There's a Two of Swords, something decision. So, kailangan mo dito mag-decision, no? And of course, there's something a high fight for education or lesson learned. So, may mga bagay na kailangan mo matutunan or kailangan mo pakakatandaan. And of course, there's something at Knight of Cups, there's an offer. So, pagdating sa finances mo, no, there's a religious factor na maaaring nasa-sense dito na kailangan mo matutunan dahil, kumbaga, parang may tradition or mayroon nakagawian na kasanayan kapag dating sa finances na kailangan maging aware ka na putulin mo yung ganung pattern. With the direct, because there's a lot of offer. Na maraming offer daw na darating pagdating sa finances and career mo. Pagdating sa love life, there's the lovers. So, may asawa ka ba? May lovers na lumabas.
Pagdating sa love life, may asawa ka or may karelasyon ka, if you are being single, may darating talaga na magpapatibok sa pihik ang puso mo. And of course, there's something a Page of Swords. Now, there's a smile looking watching at you. So, ibig sabihin, nagsusumaybay pagdating sa relasyon mo. And there's a Ten of Cups. There's a happiness. Ay, may inggitero sa pamilya mo. May naiinggit sa family mo, guys, no? Pagdating naman tayo sa kalusugan. Ay, there's an healing. So, kailangan mo ng healing with the Star card. And the Eight of Swords, napapalibutan ka kasi ng toxic and negative. Hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Ang bigat ng pakiramdam mo. Ay, there's a death card. Mag-ingat ka sa kalusugan mo. Meron akong death card na nakita. Aware ka lang, ha? Kasi, kailangan mo ng healing dito, guys, no? Oh my God. Naluka ako dun. Bigla akong nawindang. Mag-ingat ka sa kalusugan mo. Meron ng death card na lumabas. Whew. Baka may mga nararamdaman ka na. Naninikip ba yung dibdib mo? No, it's a sign na kumbaga kailangan mo mag-pay attention. Let's see what is the magical fairy messages advices for you. Express your individuality, allow yourself to shine because you're awesome. So kailangan mo ipakita mo no, sa kanila kung sino ka ba talaga. There's an autumn with a harvest time. May harvest moment na mangyayari talaga. What is additional messages, no? For Archangel Michael messages? Shield yourself, diba? Protection naman yung sarili mo. So talagang sinasabota at ginagawa ka ng hindi maganda talaga. For the chakra messages, there is a gratitude of being thankful sa lahat na nangyayari sa buhay mo. No? And there's a service. Oh, ang work mo ba yung services? No, may services ka ba? Or there's a service? No? No, there's a DH ka ba for international? Or yung trabaho mo is to serve other people? Yan. Now, what is the synchronicities? There's a wisdom, enlightenment. No, maliliwanagan ka dito. Ay, ang sumasalbay sa'yo dito, there's a sister. Kung hindi mo to sister, sister-in-law. No? Wisdom. Bibigyan ka ng liwanag dito, binibigyan mensahe. Sino yung nagbibigay? Kumukuha ng information yan, no? Diba? Meron. No? Sister mo pala yun. It's either sister mo o sister-in-law. What is the yin and yang oracle card? There's an attraction. You're being attracted. So, inggitin ka talaga. And there's a conflict trigger. Nagtitrigger yung complication dito. And there's a message. No, may nakakarating na message sa'yo by your dreams. Ganun. With a romance angels, with a mystic love oracle deck. There's an occur. Babae talaga. Kumbaga, ang may extra sa inyo relasyon, may babae dito. There's a promise. No, parang, kumbaga, meron ditong pinangako or meron ditong bagay na maaari ma-fulfill ng person mo. Yung dalawa ng person mo. So guys, let's see what is a Jesus-loving quote said. Nandito tayo sa huling baraha for a Jesus-loving quote said. Ano ang gusto sabihin sa ng ating gabay ng ating Panginoong Hesukristo? No? Jesus-loving quote said, be a good comfort, your faith has made you whole. Bubuhin ka dito, maging mabuti ka at maging tapat ka, no? Na alagad ng ating Panginoon. No? Yun yung sinasabi niya dito. So guys, this is a monthly gabay. Monthly gabay for the month of August 2026 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and here siya ba for more videos update. Maraming salamat sa mga walang sawang magsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisik-sik liglig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babosh.